2024 na, di ka pa rin ba marunong bumuo ng isang PC? Well, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano bumuo ng isang PC ayon sa pangangailangan mo. Kung ito ba ay pang gaming, work, o school. Kaya wag na nating patagalin pa, simulan na natin ang ating paglalakbay tungo sa mundo ng PC building. Tara! Una sa lahat, bago tayo pumili ng mga parts, kailangan muna nating alamin ang mga bagay na to. Una sa listahan, para saan gagamitin ang PC? Kung ito ba ay pang gaming, school, o work. Pangalawa, budget. Bago pumili ng mga parts, siguraduhin magkakasya ang budget para sa gusto nyong specs. Gusto ko pong magpagawa ng gaming PC na naka 4070 sana. Magkano po ba budget niyo, sir? 20 to 30k po. Kailangan mong alamin kung ano ang mga parts na kailangan mo para hindi magkulang ang budget. Ngayon, pasok naman tayo sa mga components na kailangan natin sa pagbubuo ng isang PC. Una ay ang utak ng computer. Ito ay ang processor. Ang processor o CPU o Central Processing Unit ang nagsasagawa ng lahat ng mga pangunahing operations at nag-uugnay sa iba pang bahagi ng system. Gaya na lang ng pagpaprocess ng data at pagpapatakbo ng mga programs. Ito rin ang nagbubuo ng mga instruction sets na nagsasabi kung paano dapat i-process ang mga command. Para sa ating build ngayon, na mainly for gaming and streaming, gagamit tayo ng Intel Core i7 14th Gen processor. Ang Intel Core 14th Gen processors powers an immersive gaming experience with up to 23% gaming performance na mas mataas kumpara sa ibang leading competitor. It also continue to offer an unparalleled overclocking experience para sa lahat, para sa mga experts at beginners. Para sa mga latest generation unlocked desktop processors, now includes the Intel XTU AI Assist feature for AI-guided overclocking at support for DDR5 XMP speeds well beyond 8,000 mega transfer per second. Ang mga latest na Intel Core desktop processors ay equipped now with integrated support for Wi-Fi 6 or 6E at Bluetooth 5.3 at may discrete support para sa bagong Wi-Fi 7 at Bluetooth 5.4 wireless technologies. At syempre, ang Intel Core 14th Gen desktop processors ay still remain compatible for both Intel 600 at 700 series chipsets para sa mga enthusiast na mabilis na makakapag-upgrade ng kanilang existing systems at ma-enjoy ang latest generation ng gaming at content creation. Pangalawang component ay ang motherboard. Ang pagpili ng motherboard ay nakasalalay sa napili nyong processor. Kailangan nyo lang alamin kung ano ang socket type na napili nyo. At since gagamit tayo ng Intel Core 14th Gen processor, ang socket type na gagamitin natin ay LGA 1700. Compatible pa rin naman dito ang mga predecessors nito na Intel Core 12th Gen at Intel Core 13th Gen. So sa ating build, gagamitin natin itong Asus TUF Gaming B760M-BTF Wi-Fi. Dito kinakabit ang mga components para sa inyong PC. Kung mapapansin nyo, meron tayong 4 na slot dito. Dito kinakabit ang pangatlo nating component, which is yung RAM o Random Access Memory. Ang RAM ay isang uri ng memory sa computer na ginagamit sa pag-store ng data temporarily. Ito ang nagbibigay daan sa processor na ma-access ang mga information ng mabilis habang ang mga program o applications ay tumatakbo. Ang RAM ay volatile. Ibig sabihin nawawala ang mga data nito kapag pinatay o restart nyo ang inyong device. Ito rin ang nagbibigay daan sa mga end users na makapag-run ng iba-ibang applications ng sabay-sabay. Madali lang ang pag-i-install ng RAM. Ang gamit natin ngayon ay ang 16GB G-Skills Trident Z5 Neo DDR5.
Ngayon, kung ang RAM ay imbakan ng data temporarily, ang storage naman ang imbakan ng data permanently. Ang storage ang pang-apat na component na kailangan natin sa ating PC. Dito natin ini-install ang mga OS o operating system, gaya ng Windows, macOS o Linux. Dito rin natin nilalagay ang mga files na ginagamit natin for schooling or for work. Pati na rin yung mga ini-install nating mga games. Meron tayo iba-ibang klase ng storage. Ito ang HDD o hard disk drive, SSHD o solid state hybrid drive, at SSD o solid state drive. Kadalasang ginagamit natin sa panahon ngayon ay ang SSD dahil sa mas mabilis ang pagpaprocess nito kumpara sa ating mga hard disk drive. Now, meron tayong mga form factor ng SSD, ang 2.5-inch SATA, M.2, M-SATA at U.2. Pero ang gagamitin natin ngayon ay ang 1TB Kingston NV2 NVMe SSD. Now, na-install na natin ang mga components sa motherboard. Pumunta naman tayo sa pinaka-housing ng ating PC. Ito ang panlabas na itsura, which is yung casing. Ang pagpili ng casing ay nakasalalay sa napili nyong motherboard. Dahil ang motherboard ay may iba-ibang form factor. Ang standard ATX, micro ATX, mini ITX, eATX at nano ITX. Karamihan naman ng mga ATX casing ay suportado na nito ang mga mas maliliit na form factor. Kung maliit lang ang space sa bahay nyo, mas maganda nang kumuha ng saktong form factor para sa motherboard nyo. Mas maganda na ring mag-invest tayo sa mga high quality na casing dahil ito ang magiging housing ng lahat ng mga PC components nyo. Ang pang-anim ay ang hindi dapat tinitipid dahil ito ang magsusupply ng kuryente sa inyong PC. Ito ang PSU o Power Supply Unit. Kailangan mong mag-invest sa mas magandang power supply. Mas maganda nang kumuha tayo ng 80+ certified power supplies para sa mas stable at reliable power para sa ating device at binabawasan nito ang risk ng pagkakaroon ng damage sa ating mga components. Meron tayo iba-ibang type ng PSU, ang modular at non-modular. Ang pagpili nito ay nakadepende sa kagustuhan nyo at syempre nakadepende sa budget. Karamihan ng mga non-modular ay medyo pricey. Sa mga nagtatanong kung paano pumili ng tamang wattage para sa inyong device, kailangan nyo lang alamin ang mga ito. Una, alamin nyo ang mga components na ginamit sa inyong device. Tapos, pwede nating i-calculate ang mga power requirements ng bawat component at kabuuang wattage na kakailanganin para sa ating PC. Pangalawa, mas maganda nang magdagdag ng kaunting overhead sa inyong wattage calculation. Usually, inire-recommend na magdagdag ng at least 20% sa kabuuang wattage na kinakailangan para masigurado na sapat ang kuryente. Pangatlo, kung plano nyo mag-upgrade sa future, mas maganda nang mas mataas ang kunin nyong wattage para hindi kayo kulangin at hindi na bumili ng panibagong PSU. At pangpito ay ang essential sa mga gamers at content creators. Ito ang video card o graphics card.
Ang video card ay responsable sa pagdi-display ng mga visual elements sa monitor. Pinapaganda nito ang quality ng mga graphics ng mga applications o games. Sa mga high-performance na games o graphics-intensive, ang video card ang tumutulong sa mas mabilis na rendering ng mga graphics. Pinapabuti nito ang frame rate at binabawasan ang lag o stutter sa mga games. Ang mga modern video cards ay capable sa pag-connect ng multiple monitors na napaka-helpful para sa mga nangangailangan ng maraming screen para sa multitasking tulad ng mga video editors at streamers. Ginagamit din ito sa pagpaprocess ng mga video files para sa mas magandang playback at rendering tulad sa mga video editing applications. Sa ating build ngayon, gagamitin natin itong Asus TUF Gaming RTX 4070 Ti Super dahil na rin sa advanced graphics technologies like ray tracing, AI enhancements at DLSS. Meron din tayong mga optional na components na pwede nyong ikabit depende sa taste nyo. Gaya nitong all-in-one cooler na nakakapagpababa ng temperature na mas effective kesa sa mga traditional na air coolers. So ayan na ang mga bagay na kailangan nyong malaman pagdating sa pagbubuo ng isang PC. Kung gusto nyong bumuo ng gaya ng binuo natin ngayon, available lahat ng ating parts dito sa PC Express. Bisitahin nyo lang ang aming website na pcx.com.ph o pumunta lamang sa mga malalapit na branches sa inyo. Kung may mga katanungan pa kayo, pwede nyo kaming i-message sa aming Viber o Facebook page. All links are in the description down below. At syempre, bago matapos ang video na to, pindutin nyo na ang subscribe button at i-ring nyo ang notification bell icon para updated kayo sa mga susunod nating video. Ako nga pala si Vincent at see you sa susunod naming video.